Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kabanata 1, talata 26 hanggang 38. Ang ebanghelyong ito ay patungkol sa pagbabalita ng Anghel Gabriel kay Birheng Maria na siya ay maglilihi at isisilang ang Panginoong Hesukristo. Noong mga panahon na yon, ay dumating ang Anghel Gabriel sa isang bayan na tinatawag na Nazaret, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni Haring David. Kaya binati siya ng anghel, "Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos, sumasayo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria at inisip niya kung ano ang kahulugan ng balitang iyon. Ngunit sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos." "Paano pong mangyayari ito gayong ako'y isang birhen?" ang tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Lulukuban ka ng Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos." At ibinalita ng Anghel Gabriel kay Maria na ang kanyang pinsang si Elizabeth, na bagamat ay baog, ay pinagkalooban ng buhay ng Diyos sa kanyang sinapupunan, at ngayon nga'y ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao. Kaya sa lahat ng pagbabalitang ito, sumagot si Birheng Maria ng may pananampalataya. Ang sinabi niya, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." At ang mabuting balitang ito ay patungkol sa tinatawag na fiat, ang pagsagot ng oo ng Birheng Maria sa panukala ng Diyos. Sapagkat nakikita ni Maria na siya ay lingkod ng Diyos, at ang lingkod ng Diyos ay pumapasok sa kalooban ng Diyos. Ngunit si Birheng Maria, alam natin, ay inihanda na. Siya ay pinili na bago pa siya ipinanganak. Kaya nga siya ay ipinaglihing walang bahid kasalanan. Ang tawag natin sa kanya ay Immaculate Conception. Sapagkat ang sinapupunan niya ang magiging tahanan ng salita ng Diyos na magiging laman. At sa panahong ito ng Adbyento, ating pagnilayan ang mabuting balitang ito. Sapagkat sinasabi rin ng katuruan ng ating simbahan na ang banal na simbahang Katolika ay larawan din ng Birheng Maria. At ang simbahan ay hindi ang mga bato, hindi ang mga poste, hindi ang mga konkretong gusali. Ang simbahan ay tayong lahat. Kaya nga, sa panahong ito ng Adbyento, tayo rin ay kinakausap ng Diyos. Ipinapadala rin sa atin ang anghel. At tayo rin ay binibigyan ng panukala. Kung maaari ba nating dalhin sa ating buhay ang Panginoon? Siya ay alagaan sa ating buhay hanggang isang araw siya ay ipanganak. Sa madaling salita, bagamat hindi naman tayo lahat ay mga babae, lahat tayo ay maaaring maglihi sa Panginoong Hesukristo. Hanggang isang araw, isisilang siya sa buhay natin. Kaya nga ang makikita na ng ibang tao sa atin, sa pagkatao natin, ay hindi na tayo, kundi ang Panginoong Hesukristo. At ito ang layunin ng simbahan, na makita sa bawat mananampalataya ang muka ng Panginoong Hesukristo. Sinabi nga ni San Pablo, "Hindi na ako ang nabubuhay para sa aking sarili. Nabubuhay na ako para sa aking Panginoong Hesukristo." Kaya nga, napakagandang ebanghelyo ang ipinahayag ngayon, sapagkat inihahanda tayo nito sa araw ng Kapaskuhan. At sa araw ng Kapaskuhan, gayon din ang mensahe sa atin ng Diyos.
kung may lugar ba sa ating buhay, sa ating kalooban, sa ating puso upang isilang ang tagapagligtas. Kaya nga tayong lahat ngayon ay manalangin at humingi ng tulong sa Diyos at humingi rin ng tulong sa banal na Espiritu na nawa tayo ay lukuban upang totoong ang ating buhay ay maiaalay natin ng buong buo. At katulad ng sinabi ng mahal na Birheng Maria, ako ay lingkod lamang at maganap sa akin ang salita ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.